Magandang araw po sa inyo, Amihan Channel. Gusto ko ibahagi sa inyo ang isang masakit na karanasan na may kahalong misteryo at katatakutan. Karanasang kaakibat ng buo kong pagkatao. Noong isang taon, naisipan ko magbakasyon sa probinsya kasama ang mga magulang ko. Ang sabi nila, kailangan ko na magpahinga mula sa trabaho at stress sa Maynila. Sa totoo lang, gusto ko rin naman. Tahimik doon, sariwa ang hangin. At parang ang layo-layo sa gulo ng lungsod. Pero hindi ko alam na ang bakasyon na iyon ang magbabago ng buhay ko. Pagdating namin sa probinsya, maganda ang simula. Malawak ang mga bukirin, tahimik ang paligid, at ang mga tao ay mababait. Pero may kakaiba akong naramdaman nung unang gabi pa lamang. Parang may malamig na hangin na dumadampi sa balat ko, kahit mainit ang gabi. Naramdaman ko rin ang parang may mga nakatingin sa akin mula sa labas ng bintana ng kwarto. Pero, iniwasan kong isipin na may kakaibang nangyayari. Kinabukasan, nagpasya akong maglipot sa paligid. Habang naglalakad ako sa kalsadang may mga puno ng niyog sa magkaibang gilid, nadaanan ko ang isang ilog na sobrang linis. May upuan sa gilid ng kalsada na gawa sa kahoy. Doon, may nakita akong isang matandang babae na tahimik na nakaupo. Simple ang damit niya, isang lumang saya, at may puting panyo siyang hawak. Pumigil ako sandali at ngumiti sa kanya. Gumanti siya ng ngiti na may kakaibang init at parang magaan ang loob niya sa akin. At ganun din ako sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Iha? Tanong niya sa akin ng malumanay na boses. Nagbabakasyon po, sagot ko. Ang ganda po rito, ano? Ngumiti ulit siya. Oo, maganda rito. Pero may mga alaala rin na hindi basta mawawala. Hindi ko masyadong inintindi ang mga sinabi niya. Pero parang may bigat iyon. Simula noon, tuwing hapon, napapadaan ako sa lugar na iyon at palagi kong nakikita ang matandang babae. Lagi kami nagkakwentuhan. Minsan, tinatanong niya ako tungkol sa buhay ko sa Maynila. Kung masaya raw ba ako? Kapag tumatawa ako sa kwento niya, napapansin kong para ang lungkot ng mga mata niya. Kahit masaya siya kausap. Hanggang isang gabi, na naginip ako. Sa panaginip ko, nasa ilog ako. May batang umiiyak na malapit sa pampang at sa gilid ng kalsada. Nakita ko may babaeng nakahiga. Basang-basa siya ng dugo at may hawak siyang puting panyo. Nagising akong pawis na pawis at nanginginig. Pakiramdam ko, hindi lang basta panaginip yon. Kinabukasan, bumalik ako sa ilog para makapagkwentuhan sa matanda. Paglapit ko sa kanya, tila manungkot siya. Alam mo ba, Iha? Sabi niya. Minsan, ang ilog na ito, hindi lang saksi sa kagandahan ng lugar. May mga lihim din itong tinatago. Napatitig ako sa kanya. May kung anong bumigat sa dibdib ko. Tinanong ko siya kung bakit niya nasabi iyon. Pero humiti lang siya at sinabing, malalaman mo rin. Dahil hindi ako mapakali, tinanong ko ang ilang matatanda sa lugar tungkol sa ilog. Ang sabi nila, may kwento raw doon tungkol sa isang babaeng nasagasaan sa kalsada, malapit sa ilog. Maraming taon nang nakakalipas. May bitbit daw siyang sanggol noon. Pero hindi raw nahanap ang bata. Nang marinig ko ito, biglang nanindig ang balahibo ko. Pakiramdam ko,
may koneksyon ang kwentong inyon sa mga panaginip ko. Isang gabi, habang nasa kwarto ako, biglang may malakas na ihip ng hangin. Bumukas ang mga bintana kahit nakasara ito ng mahigpit. Sa gilid ng bintana, nakita ko ang matandang babae. Nakatingin siya sa akin. Pero iba na ang itsura niya. Maputla at ang mga mata niya ay puno ng lungkot. May kakaibang amoy ng bulaklak ang hangin. Pero may kasamang amoy ng kalawang at nabubulok na kahoy. Dina, tawag niya sa akin. Kailangan mo nang malaman ng totoo. Kinabukasan, bumalik ako sa ilog. Walang tao. Hindi ko na siya nakita. Pero habang nakaupo, sa may bangko malapit sa kalsada, napansin ko ang isang piraso ng puting panyo. May bahid ito ng dugo. Nang hawakan ko ito, may bumalik na alaala. Para akong nananaginip ng gising. Nakita ko ang eksena na aksidente. Ang matandang babae. Bata pa siya nun at hawak niya ang sanggol na ako pala. Doon siya namatay sa tabi ng kalsadang iyon habang sinusubukan niyang iligtas ako mula sa paparating na sasakyan. Naputol ang alaala, nanginginig akong tumayo. Biglang naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin. Tumingin ako sa paligid at ang buong kalsada ay tila nagiging malabo. Parang may mga ulap na sumasakop sa buong paligid. Ang mga puno ng niyog ay parang gumagalaw na mabangis. At ang ilog, ang tubig ay kumikislap. Hindi sa ilalim ng araw, kundi sa malamlam na liwanag. Iha, mahal kita. Narinig kong sabi niya mula sa likod ko. Paglingon ko, naroon siya. Ang matandang babae. Ngumiti sa akin sa huling pagkakataon. Tapos siya taluyong nawala. Nang bumalik ako sa bahay, may mga bagay na hindi ko kayang itago. Tuwing naglalakad ako sa kalsadang iyon, hindi ko na makita ang matandang babae. Pero ang amoy ng bulaklak at kalawang ay patuloy na sumusunod sa akin. At isang gabi, habang natutulog ako, narinig ko ang tinig niya, malapit sa aking tainga. Ina, nandyan siya. Nandyan siya. Doon ko nalaman ng katotohanan. Ang masakit na katotohanan. Hindi pala ako tunay na anak ng mga umampon sa akin. Ang mga magulang na nagmahal sa akin at nag-aruga. Ang babaeng iyon, ang matandang babaeng lagi kong nakikita sa ilog. Siya pala ang tunay kong ina. At ang lugar na yon, iyon ang huling naging saksi sa pagmamahal niya sa akin. Pero ang mas nakakatakot, may isang bagay na hindi ko pa natutuklasan. Iyon ay kung sino ang nakapangga sa aking ina. At sino ang naging dahilan ng paghihiwalay naming dalawa? Sino ang naging sanhi ng kanyang kamatayan? Alam ko, sa kabila ng pangungulina ng aking tunay na ina sa akin, nais din niyang malaman sino ang kriminal
Sino ang nasa likod ng lahat ng iyon?